Ayun. O, take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Timor-Leste, ide-deport na po si dating Congressman Arnie Tebes dahil po sa overstaying na. At saka, syempre, hindi naman po na-approve yung tinatawag nating application for asylum ni Arnie Tebes. Pag-uusapan din po natin, no? Ayon po kay Pangulong Marcos, talaga po yatang may sariling mundo si Pangulong Marcos. Pinatigil niya na po, no? Yung usapan. Teka, may yung usapan po sa recreation, tigil na raw po yung usapan. Patunay po na may sariling mundo si BBM. Sa usapin po, paano niya po pinapaliwanag yung 20 pesos na bigas? Ngayon latest po to. At saka po yung impeachment kay BP Sara. Yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Si Arnie Tebes po ay ayon po, ang latest po dito po sa kalagayan ni Arnie Tebes, maliwanag na po ngayon kung bakit po siya inarrest, kung bakit po siya dinakip ng mga otoridad ng Timor-Leste para ipa-deport po, no? Ayon po sa Timor-Leste, eto po, wala, hindi pala to. Teka, mali tayo ng binabasa. Okay. Timor-Leste will deport former Negros Oriental Representative Arnulfo Tebes Jr. as he has been in the country without a valid visa and legal authorization to stay. The government of the Southeast Asian nation said on Wednesday. Ayan po. In a statement, a spokesman for the Timor-Leste government said the decision would take effect immediately. O yun po yung dahilan, no? Wala pong valid reason to stay. Wala po siyang visa. Ayan. Okay. So the government hereby informs that Arnulfo Tebes, ito po yung spokesperson po ng mula po dito sa statement ng Timor-Leste government. The government hereby informs that Arnulfo Tebes Jr. will be deported from Timor-Leste by administrative decision of the Ministry of the Interior as he is in the country without a valid visa, lacking legal authorization to remain and holding a passport that the government of the Philippines has canceled. Ayan. So wala na po siyang passport dahil kinansela nga eh. 'Di ba? Yan yung gusto nilang gawin kay Roque rin. The decision, which takes effect immediately, is based on national legislation regarding immigration and asylum and is grounded in the risk that these citizens' continued presence poses to public order and national security. At isa pa po, alam niyo yung Timor-Leste, hindi pa po siya full-fledged member ng Association of Southeast Asian Nation kasi bagong bansa pa lang yan. Nag-apply po siya at alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa pinakaunang miyembro ng ASEAN, no? So gusto po ng Timor-Leste na maging full-fledged na po sila, baka maka-apekto po itong pag-stay ni Arnulfo Tebes dito po sa kanilang bansa. However,
Ayon naman po sa abogado ni Tebes, Attorney Ferdinand Topacio, ay umapila po sila sa Court of Appeals na kinakailangan na sila po ay nag-file ng tinatawag nating writ of habeas corpus. He said Timor-Leste authorities have been told to present Tebes to the court in 48 hours. So, sinang-ayunan naman po, according kay Ferdinand Topacio, ay sinang-ayunan po ng Court of Appeals yung kanilang writ of habeas corpus at inutusan po yung otoridad na i-produce si Tebes within 48 hours sa korte. Kita nyo, no? Mabuti pa po yung naalala ko lang bigla si Tatay Digong, no? Mabuti pa po yung ibang bansa. Pwede ka pong lumuhog sa kanilang korte para pigilan, no? Siyempre, ayaw po ni Arnie Tebes na umuwi sa Pilipinas, no? So, korte pa rin po yung magpapasya kung siya po ay pababalikin sa Pilipinas. Kasi di umano, wala pong warrant of arrest si Arnie Tebes. Kaya si Attorney Topacio, nakadulog po sila sa hukuman sa Timor-Leste. Sana sa atin din, no? Pag may citizen po ng Pilipinas na gustong dalhin sa ibang bansa, sana makadulog din tayo sa korte natin dito sa Pilipinas, katulad ng pagdulog ng mga abogado ni Arnie Tebes sa korte ng Timor-Leste. Kita nyo po yung diferensya? Hindi pa po nila yan, hindi po nila kaano-ano si Tebes. Pero pwede pong pakinggan yung korte. Pwede pong pakinggan ng korte o nadudulog sa korte nila yung pagpigil, no? At least korte yung magpapasya kung ide-deport na si Arnie Tebes sa Pilipinas o hindi. Dito po sa atin, hindi po korte natin na nagpasya. Sa panahon po na si Tatay Digong ay gustong dalhin sa ICC, wala pong court order tayong narinig. Wala pong pagdulog sa hukuman tayong narinig mula sa kanyang mga abogado. Sana, kung paano pinangangalagaan ng korte sa Timor-Leste ang mga karapatan ng isang dayuhan na katulad ni Arnie Tebes, ganun sana natin prinotektahan din yung karapatan ng kapwa natin Pilipino na dating Pangulo, no? Sana lang, hanggang sana na lang tayo. So, susubaybayan po natin yan. Wala naman po tayong reaksyon dyan dahil yan po ay karapatan po ng bansa. Ito po ang natin dyan. Karapatan po ng isang bansa na magpasya kung ano po ang gagawin niya sa isang bumibisita. Kung may bumibisita po sa kanya na dayuhan, ay karapatan po ng bansa na yan kung ano po yung gustong gawin. Lalo na po tapos na yung panahon ng legal na pag-i-stay ni Arnulfo Tebes doon sa bansa nila. So, susubaybayan na lang po natin yan kung ano po yung magaganap sa mga susunod. Okay? Punta na po tayo rito kay BBM. Alam nyo, nakakatawa kasi nung pinakinggan mo lang, siyempre, pag pinakinggan mo lang yung mga sinasabi, hindi yung wala pa pong mga caption o yung mga salita, yung mga sinasabi ni BBM. Mahirap pong tandaan lahat . Pero pag nakita mo na nakapost ito, ito po, nakakatawa talaga . Ano yung sinabi niya? Wala nang pupuntahan, tapos na ang usapan. Tungkol po to sa reconciliation sa mga Duterte. Sabi po niya, tinanong siya ng reporter, ano po masasabi niyo sa
sinabi po ni Senator Bongo o ng mga kaalyado ng mga Duterte na bago mag-usap ng reconciliation para patunayan na totoo yung pakikipag-reconcile ni Pangulong Marcos, sana pauwiin si Tatay Digong. Ang sagot po ni BBM, no, that's not how reconciliation works. You don't set conditions. If you truly want to reconcile, if you're sincere, then you seek reconciliation. Pero yung sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, walang pupuntahan. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. Wala nang pupuntahan. Tapos na ang usapan. Okay. Tinapos na po. Nakakapanghinayang, no? Tinapos na po ni BBM ang usapan ng reconciliation. Napakaganda po ng pagkakasabi niya, no? Nung in-interview po siya kay Katunying, natatandaan ko, no, tinanong siya, willing po ba kayong makipagbati sa mga Duterte? Ayaw niya ng kaaway. Ayaw niya ng kaaway. Gusto niya kaibigan. Open siya sa pakikipag-reconciliation sa mga Duterte. Kaya lang, nakakalungkot po, tinapos niya na po yung usapan ng reconciliation. Pero mas nakakalungkot po, ito po ang aking tanong, sino po ba kausap niya sa reconciliation? Alam niyo po, sa totoo po, ang hirap po. Napakahirap po na pag may pinuno ka na may sarili pong mundo. Tinapos niyo po yung usapan sa reconciliation. In the first place, ang tanong ko po, Mr. President, sino po ba kausap niyo sa reconciliation? Wala naman po. Ako po, nagtataka Eto, basahin ko Wala nang pupuntahan. Tapos na ang usapan. Question, Mr. President. Sino po ang kausap ninyo sa reconciliation? Sarili nyo lang po. Mr. President. Ako takantaka Di ba? Sarili nyo lang po Wala naman po. Sino po umupo sa inyo para makipag-usap sa reconciliation? Ino-offer nyo pa lang, kayo pa lang po ang nagbukas. Ilang araw pa lang. Baka si Katunying po siya maguluhan sa inyo Interviewin natin si Katunying ngayon. Ano yung pagkakaintindi niya? Dalawa ba? Humihingi po ba yung Duterte na reconciliation? Hindi po humihingi. Tapos na raw ang usapan. Ang tanong po, sino po ba kausap nyo? Mahirap po yan, Mr. President. Wala po kayong kausap, tapos tinapos nyo usapan. Ang alam po namin, in-interview kayo, doon lang po sumulpot yung reconciliation. Wala po ako narinig kanino man sa mga Duterte. Mga Duterte apelyido, Tatay Digong, BP Sara, Congressman Pulong, Vice Mayor Baste, Vice Mayor-elect Baste, at kay Kitty Duterte. Ganon din po kay Abansenya, Madam Abansenya. Wala po kami narinig na salitang reconciliation. In fact, galit nga po yung mga Duterte. Kayo po nagsalita ng reconciliation, ang buong akala namin, yun yung gusto nyong tunguhin. Kaya ang pagkakaintindi naman ni Bongo at saka ni Senator Bato, nag-o-offer kayo ng reconciliation. Kaya, nagsalita yung dalawa. Para magkaroon ng reconciliation, pauwiin mo muna si Tatay Digong. Dagdag pa ni Senator Bato, para magkaroon ng reconciliation, maging totoo ka na sincero ka,
palayasin mo muna yung mga ICC sa Pasay. Tapos ngayon, tinapos nyo na yung usapan. Kita nyo ito pa sinunod niya, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayaw ko nga ng kaaway. Ang gulo, no? Tinapos niya, tapos may pahabol siya na ayaw niya ng kaaway. Sino po ba ang kausap ninyo in the first place? Bakit nyo po tinapos yung usapan? Kanino po kayo nakikipag-usap? Sa sarili nyo? Kinausap nyo yung sarili nyo? Tapos hindi kayo nagkasundo? Kaya, nag-usap sila ng sarili nila, hindi niya nakasundo yung sarili niya, tinapos niya yung usapan sa sarili niya. Naalala ko tuloy si Aklas. Yung mga isa po sa kilalang-kilala, pinagmamalaki niya na addict po siya. Si Aklas po sa, sa flip top. Mga rapper po yan na nagbabattle. Parang yung sa panahon natin, balagtasan. Kaya lang ngayon, dahil hindi na tumutula ang mga tao, nagra-rap na lang, flip top. Aminadong addict yun. Alam nyo kung ano sabi niya? Kaya ako hindi natutulog dahil binabantayan ko ang sarili ko. Uwi. Hindi raw po siya natutulog dahil binabantayan niya sarili niya. Mr. President, sino po ang kausap ninyo sa reconciliation? Sarili nyo? Nakot dinapay. Tinapos niyo yung usapan Sayang, hindi po natin nabigyan ng pagkakataon ng reconciliation. Hindi nyo po nakasundo yung sarili ninyo. Sarili nyo palang kausap nyo, hindi nyo na makasundo Hindi ko po maintindihan talaga. Di ba? Kung kayo po, tayo mga normal tayo, nag-o-offer ka pa lang, wala pang kumukol Wala pa po sa mga Duterte na nagsabi, sige, upuan natin yan, Mr. President. Hindi niya nakasundo yung sarili niya. Kaya, that's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. Wala nang pupuntahan. Tapos na ang usapan. Hindi pa po. Wala pa po. Mr. President, wala pa po kayong kausap. Sarili niyo pa lang. Hindi niya nakasundo sarili niya. Pag sinabi pong itigil na yung usapan, wala nang usapan, may kausap po kayo, Mr. President. Sa alam ko, wala pa nakikipag-usap sa mga Duterte tungkol sa reconciliation. Hindi niya nakasundo yung sarili niya, tinapos niya na usapan. Ang labo mo tol. Mas malabo ka. Tapusin na natin itong usapan na to. Walang patutunguhan to. Isa pa pong patunay na may sariling mundo si BBM. Ito po, yung mga nagsasabi, ito, i-quote natin siya, yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan, medyo pampapogi lang yan. Yan yung sinasabi natin, di ba, sa 20 pesos na bigas to. Ulitin ko, tungkol sa 20 pesos na bigas, marami po nagsabi, kasama na tayo, pampapogi lang yan. Bakit po? Pwede ka nga magbenta ng ng 100 pesos na baboy, 100 pesos na manok, 100 pesos na baka. Kasi, ang aabunuhan mo Di ba? Aabunuhan mo yung 100, kunwari, 400 ang bintahan ng liempo. 425 ang bili ko sa palengke.
425. Gusto mo magbenta ng 100, pwede po yun. Abunuhan mo yung 325. O, tapos ibenta mo na 100. Pwede po yun. Pwede mong i-announce yun. Meron na pong 100 pesos na baboy. Ay, saan po makakabili niyan? Hanapin nyo. Sa mga piling. Ano po pagkakaiba nun, Mr. President, sa ginagawa nyo sa bigas? Pareho. Pareho lang po yun eh. Pero sasabihin nyo ba na magandang proyekto yun? Never pong gumanda yung proyekto na yun. Bakit po? Nag-aabono ang pamahalaan eh. Unnecessary. Daan-daang bilyon po ang gagastusin. Katulad po niyan, itotodo niyo yung pagbili ng bigas na palugi. Bibili kayo ng mas mahal na bigas, tapos ibebenta niyo na mas mura. Sino po matutuwa? Yung mga traders. Yung mga bibilhan nyo, biruin nyo, bibenta nila sa inyo ng 39. Lugi po tayo lagi. 33 ba? O kung magkano man, 33. Bibili nyo ng 33. Ibebenta nyo ng 20. So, sa kada 1 kilo, lugi tayo ng 13 pesos. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Palugi. Maglalagay ka ng budget. Daan-daang bilyon. Kung yung budget mo sa daan-daang bilyon, pinagpatayo mo ng mga tulay. Hindi po magandang management yan, Mr. President. O yan, no? Tuloy natin, ha? Medyo pampapogi lang yan, pang-cosmetic lang yan. Well, they're fair to have that opinion. But kung it's unsustainable, it's really that, what people are saying. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028, natuloy ba o hindi. We found a way to do it. Yan na po yung you find a way to do it, yung 20 pesos na nag-abono. Kompletuhin nyo na po, Mr. President. Magbenta na rin po kayo ng 100 na baboy, 85 na manok, at baka na 110 na baka. Yun po, same principle eh. Pwede kayong magbenta ng mura sa kakaunting mga tao. Tapos pagbabayarin nyo, pagbabayaran ng pondo ng bayan na inilalaan sana sa lahat. Hindi po yan sustainable. Kahit na ano pong bali-baliktarin nyo, yung bentang palugi, lagi po tayong abono. Maraming salamat po sa mga nanood muna ng Berada. Parang konti lang po yung konti lang po yung nag-comment. Di ba kayo nanood? Pinilit ko talaga makapagbasa kami ng comment. Nagtira talaga ako ng mga ilang minuto. Maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo po, masusustain nyo po yan, sa totoo po, masusustain nyo, yung 20 pesos na bigas na yan, kung popondohan nyo ng popondohan. Ang problema po, maraming salamat po sa mga nanood. Ang problema po, Mr. President, lagi po kayo maglalaan ng pondo para dyan. Kahati po yan para lang masabi, alam niyo yung pilit na pilit. Artificial lang naman po yung proyekto nyo, hindi naman po totoong proyekto, hindi naman po para sa lahat. Uutang na naman kayo. Buti sana kung sobra-sobra po eh. Deficit na po tayo eh. Yung budget po natin, deficit po. Hindi po sobra-sobra yung budget natin. Nilulubog nyo tayo sa mga pagkakautang ng yung Pilipinas, nilulubog nyo sa utang. Wala naman kayong mga big projects. Wala po talaga, as in wala. Ano po nasimulan ninyong big project? Ang dami pong dumaan na pondo. Kinuha kung saan-saan. Binenta yung ginto. Binenta yung mga lupain. Binenta mga ari-arian.
Pati na iya, operation, binenta nyo. Saan po napunta yung mga yan? Panay ayuda. Yan pong 20 pesos na bigas, hindi po totoong napababa nyo sa 20 pesos ang bigas. Actually, yan po ay ayuda. Ayuda po yan. At ang ayuda po, sa totoo po, ang ayuda, wala pong bansang umunlad dahil sa ayuda. Pero ang mga bansang maunlad po, nag-invest sa infrastructure. Kaya tama po si Tatay Digong. Yung tunguhin ng bansa kay Tatay Digong, tama. Dito, ayuda po talaga. Pati 20 pesos, ayuda lang po yan. Wala naman po talagang 20 pesos. Hindi ko po sinasabi literal. Kasi literal kayo. Pag sinabi nyo may binibenta ng 20 pesos. Literally. Ang ibig po namin sabihin 20 pesos, sa palengke nabibili na 20 pesos. Pamimiloso po lang po yan. Tama yun. Pampapogi lang yan. Cosmetics lang. Optics lang. Okay. Isa pa po. Isa pa po sa hindi natin matanggap na sinasabi nito ni BBM. Paulit-ulit po siya rito, no? Galit pa eh. Ilang beses ko bang sasabihin, ayon po kay BBM, ilang beses ko bang sasabihin na ayaw ko ng impeachment kay BP Sara? Ngayon, dagdag na paliwanag niya. Tignan niyo po, hindi naman po, yung mga nag-file ng impeachment kay BP Sara, hindi ko naman mga kaalyado, hindi ko pwedeng diktahan yan. Tama po yun, sinasabi niyo, Mr. President. Pero hanggang file lang po ba? Pag nag-file po ba, mapupunta na sa Senate? Mahilig kasi kayo yung putulin mo lang yung salita mo, okay na yan. Hindi naman po ganun eh. Sangkatutak po yung vlogger na magtutuloy ng pinutol yung salita. Tama naman yun na hindi nyo kaalyado yung mga yan. Hindi nyo kayang diktahan yung akbayan. Hindi nyo kayang diktahan yung makabayan luck. Pero, Mr. President, hindi po automatic na pag nag-file sila, mapupunta na po yan sa Senado. Kinakailangan pong pumirma ng mga congressman. 1/3 po. Sobra pa sa 1/3 eh. 200 plus yung pumirma. Ang mga pumirma po ay kaalyado nyo. Talagang nililito tayo sa mga salita eh. Yung nag-file, ibig sabihin yung mga gumawa, sinasabi niya, hindi niya naman kaalyado. Kung nag-file lang po at hindi sinuportahan ng kaalyado nyo, babasura lang yan. Kaya talaga may sariling mundo. Ano po ba sabi ni Charis? Ni Sandro pala. Ang sabi po ni Sandro, ba't ako hindi pipirma? Ganun yung pagkabulol. Ba't ako hindi pipirma? Yung magulang mo, yung lola at lolo mo, yung lola mo, nanay, tatay mo, pinagbabantaan patayin. Diyos ko, pinagbantaan ba? Hindi ko alam kung pare-pareho tayong Pilipino. Ang linaw po sa amin na sinabi ni BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, napakalinaw po para sa amin. Hindi ako papayag na maging Ninoy Aquino. Ano yung sinasabi ni BP Sara? Hindi nakakuha si Ninoy Aquino ng katarungan sa kanyang pagkamatay. In fact, nagamit pa siya ng mga kapamilya para sa political, di ba? Sa politika, yung pagkamatay ni Ninoy. Naging presidente pa yung asawa. Hindi pa rin nakamit yung katarungan kay Ninoy. Kaya sabi ni BP Sara, pag ako natigok, nag-utos na ako
Ha? Nag-utos na ako na kinontak ko na si John Wick para ipatege rin yung mga tingin ko ay magpapatigok sa akin. Ang linaw po nun eh. Hindi niya po pinagbantaan. Yung hukayin daw yung lolo niya. Pag hindi nyo siya tinigilan, may laging kondisyon eh. Hindi nyo tinitigilan. Tapos na usapan, patawa eh. Pag naririnig nyo po yan, itanong nyo kay BBM, sino po kausap nyo? Sarili nyo? Hindi mo nakasundo? Sarili mo na lang, hindi mo pa makasundo. Wala po sa bibig ni isa sa mga Duterte pumatol sa kanya. Diyan sa reconciliation niyan. Galing sumayaw, no? May pakala mo, may ano pa eh. Gumaganon-ganon pa. Tugs. Samantalang tayo, para Ilyas lang kaya natin. Siya talagang party-party talaga eh. Mga pangmayaman lang ganung sayaw eh, no? Kaya yung mga mayayaman, walang katuturan sumayaw kasi natutunan nila, mga mayaman pang kasabayan ko, ganun na lang eh. Pucha, tayo talagang pag-aaralan mo sa kanila, tugs, sumasabay lang sa ano. Sa madaling salita, yung mga munyaman, utu-utu lang. Hindi talaga sumasayaw. Yung mga ano lang, sumasabay lang sa tugs. Mahihina, no? Walang ka-effort. Pucha, mga mahihirap na nagtitiktok, talagang yung lahat ng mga galaw talagang mga pilantik eh. Mapalalaki, mapababae. Pati nga si Badong, gawin ko nga sa DCR, baka palayasin. Baka palayasin na ako nung taga-SM. Pastor, pwede ba ako mag-Ilyas? Parang hindi ako sanay na parang hindi na po ako sanay na yung ang dami ng yung konting sharing lang po, no. Yung masyadong anong tawag doon, masyadong masistema, may mga nag-aano sa sounds, parang hindi. Yun yung pinakamalaking adjustment ko, yung napakaraming tao. Napakaraming tao na nagaganap, parang nalulula ako sa dami ng may ano ng papel, yun yung ano ko, yun yung aking pinakamalaking adjustment. Hindi katulad dito, mag-isa lang ko na yun yung na-overwhelm ako ng masistema. May oras kang tinitignan eh. Sabi ko, hindi makatulad dito, mag-overtime ka, okay, lahat ng pwede mo maisipang ikwento, okay. May mga nakahanda kayong topic. In fairness naman po, topic naman namin yun. Pero lang, akala ko si Bato, hindi ko po napagandaan eh, wala si Bato, biglang sinala. Ang akala ko yung guest namin kanina, untied siya. Ayaw niya nung yung pinapatupad na non-NCAP ba yun? Non-contact apprehension. Yung pala, pabor siya. Kaya sabi, puto mo, pabor pala to ka. Doon na lang kasi namin nalaman eh. Ito na, pag hindi po umano si Senator Bato. Hindi tayo sanay na may mga kausap eh. Ayun po yung pinakamalaki kong adjustment na may kinakailangan ka isaalang-alang na
may kinakailangan kang co-host o host na pagsalitain. Sanay ako na kayo kausap ko, eh. Kayo lang. Pero nasasanay na rin tayo na pangalawa pa lang naman, eh. Floating on by on. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo